Hindi naman, hindi siya. Cut natin yan. Oo, Hindi siya. Bakit kabado ako sa tanong ko? Bev, may tanong ako. Kung mahal mo ang isang tao, maa-attract ka ba sa ibang tao? Gets mo yung ano ko? Like, magkakaroon ka ng ibang attraction sa tao and magkakaroon ka ng like, kinda relationship sa ibang tao while you are in that relationship sa serious mo na na jowa or in marriage, di ba? Parang yung kanta na, sana dalawa ako. Ay, oo. Actually, yun din yung tanong ko. Gusto ko din malaman kung bakit eh. Pero, di ba meron kasing parang quote ba na sinasabi na pag daw in love ka sa dalawang tao, piliin mo daw yung Pangalawa. Oo. Kasi, hindi ka ma-attract sa pangalawa kung mahal mo yung isa. Is it back up ba ng science or in psychology? Actually, yung tingin ko lang dyan siguro kasi yung dun sa una, may nakita ka sa pangalawa na wala sa una. Okay, so yun yung na-attract, doon ka na-attract. Pero possible nga ba yun? Yun nga, sabi mo, di ba yung kantang sana dalawa ang puso ko. So, mahal mo yung dalawa? Oo, parang matimbang, no? Oo. Oo, siguro, ewan ko, usually kasi talaga, posible naman sigurong dalawa talaga ang mahalin mo, no? Pero, kumbaga, as in talagang equal sila, walang mas lamang, walang So, wala kang mabitawan? Wala kang mapili? Oo. Pero kasi nga, di ba, dapat isa lang ang mahalin mo, di ba? Oo, kasi dapat ang turo naman talaga sa atin, di ba? Dapat isa lang yung mahalin mo. Then, pag pag dalawa na, hindi pwedeng isabay. Dapat bitawan mo na yung isa. Di ba gano'n naman talaga dapat? Kasi, hindi ko ma-imagine dalawa sila eh. As in, sabay ha? Di ba? Para ang hirap, tapos pareho mong mahal, kaya wala kang mapili. Oo. May ganun ba? Wala pa naman akong kilalang ganun, pero yung ang hirap talaga, no? Kasi kung isipin mo, di ba? Bakit nga ba ang emotion ng tao ganun? Ito yung take ko dyan. Siguro, gaya nga nung sinabi ko kanina, baka kasi may nakita ka dun sa pangalawa na wala dun sa una. Then, ayaw mo kasing saktan yung una, kaya ayaw mong bitawan. Nandyan pa siya. Pero I cannot imagine kung bilang ikaw yung nandun na nagmamahal, mahal ba talaga yun? Yung tanong? Or attraction nga lang, di ba? Attraction ba? Attraction lang, hindi mahal yun masabi. Oo, attraction lang talaga. Siguro kasi, ang hirap. Hindi ko ma-imagine. Napaka-complex ng emotion ng tao, no? Pero kung ako lang, dapat hindi kasi, di ba? Oo. Tsaka, pero bakit nagkakaroon ng mga extramarital affairs? Kasi nga, siguro nga, hindi sila kontento. Yun, hindi sila kontento. Hindi sila kontento. Marami kasing factors. Ito na yung pagkakaintindi ko ha. Although, hindi naman siya justifiable, pero kasi, ito yung mga nagiging reasons din kasi talaga nung nagkakaroon ng another party. Siguro, una, yun nga, hindi sila kontento. So, meron silang nakita doon sa pangalawa na wala doon sa una. Pangalawa, baka hindi nila ganun kamahal yung una. Tapos yung na-met nila na next person, doon sila naging mas happy. Diba? Doon nila na-find yung hindi na-explain eh. Oo, doon nila na-find yung peace and happiness. Yun doon na nabigay nung isa. So, siguro babalik na naman tayo, hindi sila swak. Yun, yun. Tapos meron din, feeling ko dahil yung pumasok sila doon sa marriage na yun, hindi pa sila ready. Usually nangyayari yan sa mga nag-asawa ng they find
they found the right person dun na During sa sa, kung kailan na nabuo na yung frontal lobe nila. What I mean is yung, matured ka na, di ba? Yun, okay, oo, pwede. Di ba? Oo. Kasi maraming factors rin talaga kung bakit. Kasi ito lang yung na-observe ko. May mga nagpapakasal kasi talaga na hindi lang because they love each other eh. Meron din talagang, For status? oo, may mga ganon na sinawagan nila marriage for Convenience? convenience, ganon, oo. So, siguro, ganon. Baka pwede rin Okay, talagang ito, medyo masaklap siya, uncomfortable truth, nagsawa na yung lalaki, or sino man, yung babae, kaya humanap ng iba. Tapos, hindi niya pa mabitawan kasi nga, nakaka-benefit pa siya dun sa una. Yung mga And ganun ayaw kasi. niya masira yung family nila. Marami kasi talagang factors eh. Kung titignan mo, although mali naman talaga siya, pero ano ba talaga kasi naging rason? Bakit Marami natatak sila sa naman. iba? Actually, marami naman. Either, may mga problema silang pinagdadaanan. Diba? Usually, yung iba, siguro. Ay, ito pa. Sinabi mo yan. Minsan kasi, hindi naman kasi talaga siguro intention dahil close lang nila yung tao na-aanuan nila nung yung problema nila. Oo, yun yung nandun para sa kanila. Wala, at first, hindi naman talaga planado. Yun, parang nare-realize na, okay, ganyan. Parang mas nakaintindi pa to sa akin Parang, or dahil, sorry, Makati talaga siguro. Di ba yun yung sabi nila? Pwede din. So, iba-ibang reason naman talaga. Yung isa accept. Yung Kasi iba cheater talaga siya. Cheater talaga siya. Yun talaga yung personality niya. O nga, ang dami-dami reason no? Since nagkakaroon ng ganyan, agree ka ba sa divorce? Naku, very tough question. Take ko lang to Hindi. Hindi talaga. Oo. Okay. Pero sasabihin, paano naman yung mga battered wife na di ba, parang wala silang karapatang lumaya. Yes, at maging masaya. Kasi unang-una naman talaga, ito naman, balik na naman tayo. Kasi nga, halimbawa, yun nga, nagpakasal sila dahil mahal nila yung tao. Then, later on, na-realize nila sa union na nila na parang, okay, ito pala ugali nito. Di ba, doon naman talaga lalabas ang ugali ng isang tao, di ba? Kung magkasama na kayo sa isang bahay. Tapos yung pala, ma-realize mo, hindi mo masikmura yung ugali niya. Di ba? Ang bigat mo ng word ko, masikmura. Hindi. Kasi minsan bigla na lang na hindi kayo talaga, hindi kayo magkasundo. Kasi nga, may ibang way yung isa, iba mag-handle ng bagay-bagay, iba mag-handle ng galit. Isa naman iba din. So, magka-clash talaga sila. May iba kasi naman na kaya tahimik ang samahan. Pag galit na yung isa, tahimik na yung isa. Palilipasin until mapag-usapan nila. Iba gano'n naman. Pero diba, kasi sinasabi nga, ito, narinig ko to dati nung bata pa ako na kung dapat daw sa ganyan, talagang commitment. Kasi marriage is commitment. And actually, in a relationship nga yan, it is choosing your partner every day. Kaya nga, ito nakikita ko sa mga TikTok, pag may mga video sila na ng matatanda na magkasama, na sweet, na parang ang comment nila is, ilang beses kaya sila nagpatawad sa isa't isa para tumagal sila ng ganun. Pero, yun nga, back to your question, actually, ang hirap din sagutin, no? Kasi, bilang babae, ilalagay ko din yung posisyon ko dun sa mga battered wife or yung mga, halimbawa, ina-abuse ka din verbally, di ba? Minamanipulate ka. Tapos, chronic cheater pa halimbawa yung lalaki. Siyempre, sa panahon ngayon, wala nang martir, di ba? Oh my gosh, ang hirap. Pero ito kasi point of view ko dati. Hindi talaga ako pabor. Hindi ako pabor. Kasi naniniwala ako na pinagbuklod kayo ng Diyos na kumbaga, pinag-isa kayo ng Diyos. So, yun nga din ang mahirap kung pumasok ka sa marriage na hindi mo alam ang pinapasok mo. Kasi ito yung meron kasing akala nila, marriage is parang sagot na sa loneliness. Diba? Merong iba pumapasok sa relationship ng Oo.
Tsaka ito, meron akong nabasa dati na prepare for marriage, not for the wedding. Oo. Kasi tayong Which mga is, babae, actually, it makes sense. oo, tayong mga babae, fairy tale tayo, di ba? Gusto natin, pangarap mga dream natin, wedding tayo, oo. ganyan. Gusto natin parang mga fairy tale yung ending, happy ending, ganyan. Gusto natin magsuot ng traje de boda. Gusto natin makikita yung mga friends natin, mga close friends natin, yung mga bridesmaid. Gusto mo mapangasawa, makatuluyan yung lalaking mahal mo. Pero hindi mo na-realize na marriage is beyond that pa pala. There's a bigger picture than that. Hindi lang, kasi ang wedding is one day lang eh. Marriage is lifetime. So yun yung parang siguro, bilang babae, you fantasize, hindi mo alam na you're fantasizing the wedding pala, not the marriage. Kaya nung nagkaroon na ng problema, hindi mo na siya kayang i-handle. Nag-struggle na kayo na, alam mo yun, na wiggle na yung relationship niyo. Yun naman yun sa point of view ng babae. So, syempre, bawa, mahal naman niya yung lalaki, so titiisin niya, di ba? Gaya niya, bawa, ilang beses na nagloko, so papatawarin niya for the sake ng family, for the sake ng mga bata. Ang kakalabasan, parang martyr siya, di ba? Yun sa side ng babae. Kasi nga, feeling niya, okay lang yun, magbabago pa rin naman yan, di ba? Ganyan lang yan. Kasi sabi nga, parang ang lalaki naman daw tumitino. Yun yung sabi nila, tumitino. Pero, hindi natin kasi nakita sa side naman ng lalaki. Unang-una, bakit nga ba siya nagpakasal? Di ba? Yun gusto ko malaman eh. Ano ba yung mga lalaki, pag nagpakasal ba sila, sure na din talaga sila? Oo, malamang oo. Pero bakit nagagawa nilang yun nga, maatak sa iba. Yun na nga rin yung, di ba? Kalaunan nga kasi may mga circumstances na dumadating sa buhay nila na minsan pag nagka-problema, di ba? Medyo nawawala sa focus ang lalaki or kahit yung babae. Pero ito lang din yung na-observe ko. Actually, sabi nga, wala naman daw kasing madaling, tawag dito, wala namang madaling marriage. Oo diba? naman. Hindi daw kasi di ba palagi sinasabi ng mga matatanda, hindi yan kanin na isisubo mo. Pag napasok ka, iluluwa mo. Di ba? Hindi naman yun. Hindi yun yung pag napasok ka, iluluwa mo. Tama ba? Yun. Okay, parang kanin na isusubo mo pag napasok ka, iluluwa mo. Hindi daw ganun yung marriage. Palagi ko naririnig sa mga matatanda before. Which is, ganun naman talaga. Ganun kasi dating pananaw ng mga tao sa marriage. Kaya diba, tignan natin, marami talaga mga statistically ba, parang mas longer ang samahan ng marriage before compare sa panahon ko. Siguro sa mga lolo't lola natin, sa mga parents natin. Talaga sila, nagtatagal sila. Kasi nga, they forgive each other many times. And they choose each other every day. Yun nga, love is a choice daw kasi. Yes. So kahit nga daw parang kinamumuhian mo na because of commitment, tatanggapin mo pa rin siya. Wait lang, dagdagan natin. May I add some insight din dyan. Kasi narinig ko to dun sa kakilala ko. Sabi niya, tatagalan daw ang marriage is like, you're like a roommate na lang daw. Oo nga daw. Sabi ko, grabe naman. Oo, totoo. Pero atinan mo hindi ko pa sabi kasi I'm not yet married pa. Pero titingnan na natin yung mga 50 years ng kasal. Yes. Yung mga 60 years na. So, di ba? Tapos, minsan, ito daw kasi, ang secret daw kasi ng marriage, dapat daw pala talaga, hindi nyo iwawala yung friendship nyo. Yun na lang din, kasi katagalan, companionship, friendship, yun na lang din. Kasi may nabasa rin ako, yung love daw, nawawala. Yung talagang romantic na siguro. Kasi, yung mga spark na yun. Lang yan. Na daw yun. Sa mga sobrang matagal na siguro mag-asawa. Tapos, yun nga, parang kaya sabi mo, di ba, parang roommate na lang daw kayo. Sabi nyo sa kakilala ko. Okay, speaking, naniniwala ka sa 7-year itch?
7-year each. Baka ano lang yun, kasabihan Myth lang, mga Oo. kaano lang yun. Oo, baka nagkataon lang talaga na every Kasi, 7 years. actually, naano ko yun parang nabasa ko somewhere. Parang may scientific explanation sa 7-year itch na yan Mm. Kasi unti-unti na nga is it scientific or what? Or astrological? Oo. I don't know. Basta, yun, di ba nga unti-unti na nagpe-fade yung mga butterfly in your stomach ba? Yung mga kilig-kilig dyan na Oo, hindi kasi Kasi, sa panahon ngayon, marami na rin kasi talagang babaeng open-minded. Kasi tayong mga babae kasi before sabi mo nga 'di ba, na-discuss natin to before sa mga previous episodes natin na talagang tayo yung as much as possible i-keep yung family, 'di ba? So, ngayong mga babae kasi mostly career woman na, 'di ba? ayun na nga, career woman na sila. They can do everything, ha? Oo, so parang malakas Diba? ang loob nila na halimbawa, kaya siguro marami ring ito based on statistics lang din kasi nabasa ko lalo na yung 'di ba ngayon gusto nilang ipasa yung divorce bill sa Pinas. So, maraming pabor, mostly babae. Nasa point naman talaga sila na, yun nga, paano kung sinasaktan na sila, hindi naman natama yun, di Hindi na ba? sila masaya sa Hindi na sila marriage nila. masaya, Toxic oo. na Kasi talaga. parang nakulong na sila doon. Oo, wala nang chance na maayos. Kahit mag-therapy. Meron di bang marriage counseling? Oo, may Ganon? marriage counseling, oo. Pero kasi ako talaga, hindi talaga ako Baka pwede, mabor. after doing those, di ba, at least inilalaban nyo, nag-try pa rin kayo na ibang way, para nga naman hindi kayo mag-separate, di ba? Siguro kung after nun wala pa din, it's about time na. Oh, actually, before naalala ko, meron akong kasamahan, lalaki siya actually Tinanong niya ako, sabi niya, "Bev, pabor ka ba sa ganyan?" Sabi ko, "Hindi." Sabi niya, pero paano pag nasa point na ng buhay na sobrang sinasaktan ka na ng asawa mo, so lulunukin mo lang pala yun? Tapos paano na yung self-respect mo tsaka self-love mo? Alam mo, napatigil ako dun. Parang na-realize ko na, oo nga, may point naman talaga siya. Kasi pag talagang self-love mo na siya ang pag-uusapan, mapapompromise na yung self-respect mo din. Then, di ba, parang mapapaisip ka na rin talaga na, di ba? Pero, ang hirap kasi talaga, no? Ako kasi, ang point of view ko dyan, nasa tao yun Di ba? Kung ikaw halimbawa, babae, tapos, kung hindi mo na kayang tiisin, then, do the right thing para sa'yo. Di ba? But make sure na, pero kasi for sure, yung mga nandiyan sa sitwasyon na yan, marami na yan silang luha, maraming time na nagtiis, di ba? Before they come up to that final decision. Okay. Kasi hindi madali yung ganong desisyon Siyempre, babae tayo, feminist ako, kaya gusto ko din talaga maintindihan yung mga lalaki, ba't nila ginagawa yun. Pero ito nga, cheating is a choice nga daw. Oo, cheating is a choice. So, 7-year itch, okay na yung tanong kong yun. Depende, hindi ka naniniwala sa 7-year itch. Kasi para sa akin, regardless ng taon regardless ng ilang years na kayo. Minsan nga, alam mo na ba, kikinig ako kay Papa Jack minsan saan ko ba, or anyway, isa ko narinig man to, after ilang years, 20 years, more than 20 years sila, dun pa yung lalaki. So, sa talagang sobrang yung caller is talagang nasaktan siya ng todo and hindi niya alam kung saan siya magsisimula at her age. Imagine. Kasi siguro baka nagkataon lang talaga na pagtungtong ng 7 years doon na yung grabe na trial sa relationship. Kasi doon na in those 7 years na doon na kayo nagkakakilanlan ng ugali kasi matagal na yun, di ba? Masyado parang may foundation na. Kasi nga, di ba, naniniwala ka sa friendship nga daw, pag nalagpasan nyo daw yung 7 years, ibig sabihin, lifetime. May nababasa ko. Siguro sa relationship naman na aspeto, ganun din. Ito na nga yung 7 years each nga. Pagka nalagpasan nyo yan, hindi yun kasi. Na rin kayo. Pero depende, malay may ibang 10 years pa nga, di ba, no? Yun nga, yung ate sa call. Hindi siya sa taon Hindi siya 7 years Wala specific. Inaalala ko siya. So, since nga at her age, hindi niya alam daw kung paano siya magsisimula. Kasi, imagine, more than 20 years na sila, marriage nila.
Then suddenly, yung lalaki nga, nagkaroon na kayo nakilala and, Mm. diba, chose the other person. So, paano siya? Oo. How can we encourage her to start over? Since kasi, diba, okay, let's face it, diba, tayong mga, pagka may edad na tayo, na pinagpalit sa mas bata, diba, yung insecurity mo naman medyo talaga ayun niyan, na parang, diba? oo, feeling mo, Yung self-esteem mo talagang dapang-dapa. Feeling mo, Diba? Especially it's the first time. kinalawang ka na. Yung mga Diba? ganun Ganun diba? naman sa mga babae. Nakala mo may expiration. Yun, oo. Hindi Kasi- natin masising lalaki, baka yung lalaki naghahanap ng mas bata, ng mas fresh. Grabe din. Diba? So, ano yung lalaki? Nagmumurang kamatis. Diba? Ganon. Kaya nga, diba, sabi ko, gusto ko malaman sa side ng mga lalaki. Oo. Kasi, ito hindi ko sa pinagtatanggol yung mga girls. Pero, according dito sa mga researchers, sa studies na, tsaka, ito nga, minsan, masama din yung tingin sa mga babae. Ang babae daw kasi talaga pag nagloko, ibig sabihin, something wrong is with her partner. Kasi, tayo mga babae, loyal naman daw talaga tayo. Huy, hindi rin lahat. May mga babae rin talaga na sa ratio, out of 10 siguro isa yung pero majority talaga sa babae talagang loyal, di ba? Kahit na nga ito based on observation ko lang. Ay, tsura mo. Hindi ka naman nila lahat. Pero what I need to say, may mga babaeng talaga na that was, okay, I'm referring to yung mga siguro that was 20 years ago. Siguro this time, nag-change na. Kasi yung babae ngayon, nag-evolve na rin Oo. Pero, tsaka, siguro, yung sinasabi mo na may mga babae rin nagloloko, feeling ko ngayong generation na yan. Pero kasi tingin ko, yung sinasabi ko naman ng babae na talagang martyr, makonsider mo martyr, yan yung mga 20 years ago or 30 years ago. Yung sinasabi mong babae, feeling ko ngayon na generation yan. Siguro, ngayong mga sa 10 years, I mean, di ba? Mga Gen Z. Sorry, Gen Z. Baka mag-welcome mga Gen Z sa atin. Joke lang. Pero what I mean to say is, ito kasi, observation ko lang naman, na may mga babae kasi talaga na they stick to their marriage kasi nga, ayaw nilang mawalan ng tatay yung anak nila. Yeah, majority, yes. Oo. Okay. Pero yung sinasabi mo na hindi lahat, na may babaeng hindi loyal. Kasi sabi ko, di ba? Meron din na kasi yung ganun Kasi yung sinabi. So, for me, it's not about the gender. It's about the feelings ng bawat either babae man yan o lalaki. Minsan kasi, parang full na full sila ng pagmamahal So, lang share sa lahat. Pero kasi what I'm trying to say is, na kumbaga, pag nga daw ang babae nagloko na, kasi masabi mo naman talaga nagloko na Kasi yun daw ibig sabihin, something is wrong with her partner. Kasi hindi naman daw yung gagawin ng babae kung okay yung partner niya. Pero pag ang lalaki daw talaga nagloko, ibig sabihin, maloko talaga siya. Oo, diba? So, double standard din, diba? Kaya nga, diba? Kaya parang, so actually gusto ko rin maliwanagan. Gusto ko both intindihin. Pero mas gusto ko maano sa side ng lalaki talaga. Na bakit nila kaya maghahanap tayo na pwede nating ma-interview. Kasi okay, calling for hindi kasi talaga mga lalaki polygamous, diba? For guests. By nature nga daw. Polygamous. Patunayan nyo nga yan, guys. Naku, sa mga na hindi totoo yung sinasabi. Mga faithful dyan na lalaki. Baka sorry nila naman. May mga faithful naman din naman. Oo. Ito na nga. Siguro sa dalawa. Joke lang. Diba, attraction in any status, like either you're single, either you're married, nakakaroon ka ng attraction pa rin naman sa iba na, uy, pogi siya, uy, siya, matalino siya. Ito. Okay. yan ba yung sinasabi mo pag ang babae, na-attract din? Ibig sabihin mo, parang what you're trying to say is... anyone. Okay. Either boy or girl. For me, it's normal. It's normal, diba? Kasi nga, sabi nga ni Coach V, daw kasi may, in scientific daw, kasi nga di ba may eyes tayo. So ano bang purpose ng eyes? To see. Di ba? So lahat nakikita natin, maganda, pangit. So, kaya daw talaga, attraction daw talaga is normal. Wag mo lang samahan ng more than that na may kasamang landi. Hindi, wala kang gagawin. If you're committed, wala kang gagawin. Pero alam mo ba na, ito nga, dahil naglalabasan na yung mga social media, may tinatawag na microchipping.
Anong micro-cheating? Yung micro-cheating na cheating siya pero very, very light lang. Halimbawa, yung daw for example na, nabasa ko to Oo. na, di ba, sa social media, nagbo-browse ka. Oo. Di ba normal na lang taga mapalingin ka? Sa mga babae dyan na, alam mo naman, yung babae na mag-TikTok, di ba, yung suot. Oo. Di ba may mga ganda na TikTok Oo. na yung suot na tapos, di ba yan yung kinainisan ng mga Sexy. partner na babae, di ba? Kung nahuli nila yung... Siguro kung ano pa yung girl, di pa secure sa self niya, may insecure talaga siya pagka kada may makita yung Kasi may mali din naman sa lalaki. Yung tingin kasi nila minsan may mali siya Ganun ang lalaki, babe. Kahit napadaan lang yung pagka napansin ko, na-observe ko nga yan. ganyan sila. Normal sa kanila yan. Parang hindi... na-observe ko talaga sa mga lalaki. Mabay tumitingin. Hilingon talaga, susundan, ganyan talaga Tapos kung saan pa nakatingin yung mga mata. Ganyan talaga Diba? sila, babe. Oo. Pero sa babae, very rare lang talaga. Ay, babe naman. Ini-imagine ko kung ganyan tayo. Tapos nakatingin tayo kung saan man. Hindi. Pero diba nga, very rare talaga. Balik na rin natin tayo yung ganyan sa mga... Siguro ako, aminado ako, diba? Siyempre, may mata naman tayo. May feelings din Pero tayo. iba naman kasi tayo ma-attract. Like, matutuwa ka, di ba? Parang ako nakausap na guy. Hindi siya naniniwala na wala doon. Sabi ko, excuse me, hindi, no? Sabi ko, actually, sabi niya, hindi ka na-attract. Sabi ko, pag meron akong, kasi na nagustuhan sa lalaki, ang una ko tinitignan, mukha. Oo, syempre. Or maganda yung hair niya. Tapos, uy, ganda ng hair niya. Alam mo naman wala na tayong, hindi tayo, para, uy, ganun lang, di ba? Hindi natin. Bakit ano ba sinasabi niyang dapat titignan mo? Yung das. Kasi ganun sila. Ay, hindi titignan yun. Oo. Sila kasi yung imagination nila. Ano kasi gumagana sa utak na. Tayo kasi babae, nasa emotional aspect tayo. Siguro, ito. Kailan ka nagka-crush kasi nakita mo nakaumbok yung Ang weird nun, promise. So, kaya nga, diba? Parang sabi ko, ha? Naman, sabi ko pa, pinatagol ko pa mabal. Hindi kami ganyan. Sabi niya, impossible. Sabi niya, ano daw ang purpose yung mata natin? Sabi ko, hindi ko naman depende. Ibang lahi siya? Ibang lahi. Ay, ibang hindi kasi siya. Wala siyang alam. Hindi ko naman depende sa sarili ko tsaka ibang babae. Pero yun na nga. Pero I mean, ito, di ba may mga siguro, pag may asawa ka ba, bawal ka nang ma-attract? I mean, gaya na nga sinabi mo kanina, or mag-admire. Admire, yes. Oo, mag-admire siguro pwede. No? Attract kasi parang feeling ko, i-absorb mo, di ba? Admire siguro, may nakita ka na something good sa kanya. Attract kasi iba yung energy ng attraction. Pag sabi ko sa attraction, parang... Admire na siguro, yung talino niya, yung gulo naman niya magsalita. Uy, pogi siya. Pwede naman. Admire lang. Oo, pwedeng may ina-admire sa kanya na Pero... feeling ko kasi, kaya siguro nagkakaroon ng extramarital affair kasi nga, mismo yung tao, inalaw niya yung sarili niya. Nagpahulog siya. I mean, nagpadala siya sa damdamin niya. And pala niya siguro, in love na siya. And pero actually, yun nga, nabasa ko na, hindi daw yun love. It's a lust. Lust, okay. L-U-S-T. Lust. Iba daw kasi ang love sa lust. So, oo naman, ibang-iba. So, kasi nga, may merong physical attraction, so it's mostly lust. Oo. Sa lalaki hindi ko alam sa babae. Pero, yun nga sabi ko kanina, di ba, na ang babae, pag nagloko, ibig sabihin, something wrong is with her, may mali sa partner niya. Okay. Oo, na baka, yung hindi niya na-feel na emotional safe siya sa lalaki, sa partner niya. Then, yung nakilala niya is mas doon niya na-feel. Nagbigay sa kanya ng comfort, diba? Emotional, inintindi siya. Anyway, justify. Anyway, we cannot that one. Pero saan lang masama ang tingin ng society sa babae, diba? Oo, kasi nasanay kasi tayo na yung lalaki nagloloko. Kaya parang... Pagka babae, double lang syuk-syuk gano'n sa kanya, judgment sa kanya. Oo. Kasi nga, babae ka Oo. Pero pag lalaki, okay, expected na. Accept na ng society na, ay, lalaki kasi. Yun. Ang lalaki kasi doon talaga, di ba? Kasi polygamous mga lalaki. Di ba? So, yun.
tama. So yes guys, these are just random night conversation and we're just nagbabatuhan lang kami ng question na kung anong mag-pop sa isip namin. Ayun, so para maiwasan yung mga ganyang attraction, mga extramarital na yan, papaano? Una-una. Kasi actually, unang-una rin naman, hindi mo naman hawak ang nung tao, isang tao, di ba? Tsaka di ba, bago ka pumasok sa marriage, alam mo ba na mangyayari yun? Siyempre, hindi naman, di ba? Oo. Tsaka sabi nga, di ba, nung bago kayo magpakasal, parang almost perfect or tapos Mr. Good Boy, ganyan. Tapos nung na pala, nagbago na. Kasi nga, magkaroon din tayo ng self-check. Malay natin, di ba, na may something wrong pala sa asawa. Ano bang push that guy to do something else, di ba? I mean, parang, di ba, unimaginable. Hindi mo siya, kasi na-anticipate na mangyayari siya during marriage, di ba? Kaya siguro dapat tayong mga babae, before we get into that, kasi lifetime na yun, pag-isipan natin na maraming beses. Naman. Dapat naman talaga yung mga, especially yung mga, may mga plan mag-asawa dyan. Hindi lang yung na dahil sa, yung nasabi ko, based on your emotion lang. Kasi madali lang talaga sabihin na ito, tingin ko, right person ko na to. Nakita ko na yung para sa akin. High ka sa emotion? Oo, yun talaga usually. Oo, yung intensity. Paano mo i-review yung sarili mo na kung ganun ka ka-in love na? Oo nga. So, anong mga questionnaire mo dun? Kasi actually, maraming factors talaga Na kumbaga, ask yourself siguro muna kung, naniniwala ako, una-una sa self mo talaga. Tanungin mo sarili mo, handa na ba ako? Wala nang atrasan to. Kumbaga, hindi nga to kanina napasok ka, isusubo mo na lang, ay iluluwa mo. So, parang, tapos, kahit minsan kasi, diba, yun nga, diba, kahit sure ka na. Kasi, diba, yung mga nagpapakasal minsan, diba, ilang years na sila before they decide to say yes, diba? Then, along the way, doon na sila nagkakaroon ng problema. Kung kailan kasal, marami, di ba, kahit sa showbiz. Oo nga, ang tagal na nila nag-antay ng ng wedding nila. And then after ikasal, parang 1 year lang. Parang di pa yung yung mga celebrities. Yung mga nangyayaring ganyan. Kumbaga kung kailan kinasal, doon pa nagkaroon ng problema. Nasira yung relationship. Na din pala na uwi sa hiwalayan. Hindi mo talaga masabi, no? You cannot, kasi tayo siguro, bilang partner siguro, feeling mo, you can fix the person. Or you can heal the person. Kung ano man ng pinagdaanan ng tao, ng partner mo, bawa sa childhood niya. Kasi tayo yung pag in love tayo, nagiging fixer tayo. We fix them para maging okay sila. Then, para kasi sa akin, hindi naman kasi talaga, yun nga, dapat before ka daw mag-settle down, i-make sure mo daw. Kaya nga, di ba may before ikasal, di ba parang meron yan na counseling? Oo, di ba may ganun? Ay, merong tawag dyan, nakalimutan ko na, OMG. Meron. Di ba? Meron ganun. Sa simbahan. Tsaka, ako naniniwala ako, ito ko lang to, point of view ko lang to. Kasi nabasa ko rin to na, before daw, settling down, sama may partner ka, dapat daw pag-usapan nyo, yung bawa, paano ang setup kung nagpalaki kayo ng anak, di ba? Kung about sa religion, dapat i-lay down yun daw talaga lahat. Kung halimbawa, para malaman nyo na sa isa't isa kung anong doon ang pag-aawayan nyo. Financial yung struggle ng partner mo, di ba? May mga debt, ganyan. Tapos, pati, I think siguro lahat dapat pag-usapan. Kung ano magiging setup. Para kung nandyan na kayo, at least, kasi marami talaga, let's admit it, maraming pumapasok sa marriage na hindi yun napag-usapan. Marami talaga. Kaya nung nagkaroon na ng problema, ayan, hindi alam paano i-handle, na-shaken na yung marriage nila. Ayun, maraming na-fail. Diba? Kasi, actually, maraming nagpapakasal na walang self-awareness. Na wala silang awareness kahit sa pinapasok nila. Kasi gano'n naman talaga, di ba? Pag sino ba naman ang gusto na mag-isa? So, gusto mo may partner ka, gusto mo may, yung sinasabi nilang till that do us part, di ba? For better or for worse. Ito pa, dahil napag-usapan natin yan,
ito yung hindi ko rin talaga maintindihan. Ito nga, meron ako napanood. I think the title of the movie is The Theory of Everything. So, it's a true story about kay Stephen Hawking. Okay. So, kasi may sakit siya. Mm-mm. So, ito na, pinapanood ko. Nagkaroon ng problema sa marriage nila. Ito na naman, yung realization ko while watching the movie, Okay. Siyempre, napapa-question ka, di ba, bilang viewer. Oo. Kasi nga, di ba, nagpakasal sila nung wife niya. Tapos, nagkaroon kasi ng sakit si Stephen Hawking. Then, sabi ko, nasaan na yung for better or for worse, for sickness and health. And in health. Diba? Doon ko hindi ma-gets. Bakit may mga tao na hindi na healthy yung partner nila, Iniwan nila. chose to walk away. Ano yun? Ayaw nila i-carry yung burden? Yes. Kasi yung iba mahihirapan, alagaan ko na lang siya habang buhay. Especially kung baldado, di ba si Stephen Hawking kasi talaga from year to talagang siya. And then parang ayoko rin, baka inisip niya, ayoko rin makulong sa wheelchair mo. Parang ganun. Oh, so nasaan na May yung mga ganung tao. saan na yung vow mo na for sickness and health? So siguro, pinili niyang sarili niya. Kasi di ba She cannot sacrifice herself all her life. To be Pero di ba, dapat nga kung dapat samahan mo siya, di ba? Kasi kung meron mong taong aakay sa kanya, ikaw yung bilang asawa. And actually, masakit din yun sa family nung lalaki kung ganun magkaganon man. Yung lalaki, I mean, that person will self-pity. Paano pa yung family? Kasi nga sabi mo, dapat yung wife nga yung responsible na doon. Kasi nga, di ba? Kasama yun sa marriage So, sa part ng lalaki, family ng lalaki, masakit yun din na makikita nilang gano'n nangyari sa unless na lang siguro kung mismo yung husband na sabi, sige, iwan mo na ako para magkaroon ka pa ng ibang magandang may future. ibang ganyan. Kasi magiging mabigat na ako sa'yo. Ay, meron ako nakita na, I think nakita ko to sa social media, sa IG. Parang recently lang. Nagkaroon ng sakit yung lalaki. Tapos, alam mo, abang pinapanood ko, naiyak talaga ako. Siyempre, yung wife, siyempre, naghiwalay sila. Pero, tapos nag-asawa siya. Pero alam mo, nandun pa rin sa part ng family nila yung husband niya. Kasi yung naalagaan niya. So, nung time na yun, sabi ko, shucks, may ganito pala kasing set up. Tapos, alam mo, binabasa ko yung mga comments. Ang dami nag-a-admire sa babae. Kasi, ibig sabihin, nandun pa daw yung love niya sa guy. I mean, sa husband niya. Pero, yun nga, may may another husband na siya, yung second husband niya. Tapos, okay lang dun sa... Pero ba't siya nag-asawa ng pangalawa? Kasi nga may sakit yung lalaki. Ano sakit ng lalaki? Parang nakalimutan. Grabe, naiyak. Is it baldado din siya ba? Oo, parang ganun na. Baldado na yung lalaki. Okay. And then, pero andun pa rin siya, hindi niya iniwan yung parang vow niya na... Hindi lang ako sure kung mag-aalagaan niya pa rin. Oo, yun. Oo, yun yung sad. Kasi ang sinabi niya, hindi naman daw niya pwedeng basa-basa na lang iwan. Mas gusto niya pa din daw na alagaan. Pero kaya nga daw hindi niya magawang iwan. Na kumbaga nasa kanila, nasa pulis. Tapos parang sabi ko, grabe no, sports lang yung husband ang you and then. Oh, yun nga. Paano yung setup nila ng bagong husband? Parang naawa ako dun sa husband. Ewan ko, kanya-kanya naman tayo diba? Kanya-kanya tayo talagang, yun talagang sabi ko, grabe no. Yun talagang, siguro kaya ako maraming questions kasi wala pa naman ako sa ng klaseng sitwasyon. Siguro pag nandyan na ako, baka doon na rin ako mapapaisip ko anong dapat gawin, diba? Pero hindi ko lang talaga ma-imagine. Tapos, pero dito talaga ako na-believe na Chinese to na kumbaga alam mo, may sakit din yung asawa niya. Actually, bedridden na. Then, syempre, naghahanap buhay siya.
magkano ba, ano na ba lang yung sahod niya. Alam mo ginagawa niya, every time na nagtatrabaho siya, yung asawa niya, akay-akay niya, meron na nga siya yung pantali para lang pero eventually namatay yung asawa. Yun nga, 'di ba? Kaya naman palang gawin, pero bakit hindi mo magawa? 'Di ba? Siguro nga because of love and commitment talaga, no? Oo na, kumbaga, as long as, ang reason kasi nung lalaki, sabi niya, mas maigi na daw nakasama niya. Kasi nga, 'di ba, you will never know when is your last day. 'Di ba? Maganda, okay sana kung ganyan yung mindset, no, ng tao. Pero kasi yung tao, hindi ganun ang mindset, eh. Hindi, iba-iba ang ano ng tao, eh. Alam mo naman. Pero yung talagang maintindihan ko, bakit pa na may vow na for sickness and health? Kung hindi Hindi ko rin naman. alam saan ba nanggaling yan. Hindi pa paniniwala. Bakit ba nasama yan sa ano For ng richer wedding? and For poorer? For better or for worse? Till death do us part. Di ba? Kaya nga, Dapat na-research natin yan, no? Pero doon talaga ako na Sana din. sa yung sickness and health. Kasi nga, parang foundation, okay. Since ang marriage, family is the foundation of our society, talaga kailangan pagbuklo din ng pamilya. Diba? If you have a strong family, strong marriage, diba? You have a strong society. Pero kasi naman talaga, diba, ang foundation daw ng lipunan, isang pamilya. Anyway, hindi nga natin alam. Very complex, very magulo. Hindi rin natin kayang ipaliwanag bakit nangyayari ang mga ganyan. Kaya talagang parang broken hearted ako doon. Talagang minessage ko yung best friend ko noon. Sabi ko, ba't may ganun? Sabi ko, kasi parang na-hurt talaga ako para kay Stephen Hawking. Diba? Parang sabi ko, alam, kung kailan kailangan niya yung asawa niya, doon pa siya iniwan. Diba? Pero hindi natin alam, in real life talaga, hindi naman ako nag-research talaga totally after watching the movie. Kaya ganun. Pero pag sa ibang wife, siguro they will really stick to their husband. Hanggang Pero doon nakakabilip yung ganun, nakakabilip yung ganun. Tested talaga ang loyalty mo dun, no? Na kumbaga hindi mo siya iiwan. Na kumbaga, syempre, di ba, imagine, sino magpapabihis dun? Syempre, dapat ikaw asawa, di ba? Magpapakain, di ba? May caregiver naman. Pwede ka na rin mag-hire sa panahon ngayon. Yun nga, sa panahon ngayon, eh. Alam mo, kaya parang minsan nawala na yung parang, intimacy. Kasi nga, parang, pinapasa natin yung responsibility natin sa ibang tao. Diba? Kagaya niyan, instead na ikaw wife, pero depende rin, kasi malay mo, career woman ng babae. Career woman, diba naman nagtatrabaho naman para may pangbayan. Sa lahat. Ang malala na i-love si husband kay caregiver. Ay, na naman, bago na naman tayo, question na naman. Diba? Kasi diba, itabi natin, diba, yun talaga. All about emotions and feelings kasi naman talaga, Yun, malalaman na talaga natin, naghahanap siya ng kalinga. Kasi, ang nag-alaga sa kanya, si caregiver. root word, care. Diba? Giver. Yung nagbigay sa kanya ng, ng care. Pero, yun nga, diba, ang hirap, no? Parang mga question natin at mga Pero kung titingnan talaga natin, may mga rason talaga kung bakit. Tayo kasi ayaw natin na-explore yung mga reasons. Kasi we stick dun tumitingin tayo sa kasalanan, sa mali. Pero may root talaga. May mga root. Bakit? May dahilan. Bakit nangyari yun? Oo, diba? Pero and there's always two sides of the story, diba? Kaya mas maigi na bago tayo mag-judge, alamin talaga natin yung buong kwento. Or kung wala naman tayo dun, out of the picture tayo, we're not part of the story, let's better keep our mouth shut. Yun. Yun na nga lang, let's keep our mouth shut. I think we need to sleep na. So lang. Yes, we need to better. So, yes, we need to keep our mouth shut na. Okay. For now, I don't have any random question. This is just a random episode. Oo. Thank you for
Thank you for calling. Ano to? Q&A podcast. How can I help you today? Ano pong may share nyo? Ayun na nga. Thank you for watching our episode today. Please like and subscribe. Follow our socials in Instagram and in TikTok. And you can also listen to our episode in Spotify. Thank you for watching. Thank you. God Bye-bye. bless. God bless.